Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman sa mga disciple ng ating Panginoon. At tunghayan natin ang kanilang buhay. Ano yung kanilang nangyari sa kanila nung sila ay sumunod sa ating Panginoon? Paano nila ipinakita yung kanilang response sa pagtawag sa kanila ng ating Panginoon? So, ang unahin natin ay si Pedro. Sabi dito sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, ganito ang sinasabi, "At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot din sa langit." So, si Pedro ay tinuturing na leader at spokesman ng ating Panginoon. Siya ang central figure ng early Christian movement. Kasama ni Pedro sa inner circle na pinakamalapit kay Kristo, ang dalawang iba pang magkapatid na Santiago at Juan. Si Pedro ay hinubog ni Jesus mula sa pagiging Simon upang maging isang matatag na leader na katulad ng isang bato. Isang ordinaryong tao na may ordinaryong kakayahan. Ang totoo, wala siyang mataas na pinag-aralan at maraming siyang kapintasan. Nariyan ang mataas, mapusok, mainitin ang ulo, maikli ang pasyensya, at marami pang iba. Subalit hindi ito tiningnan ng ating Panginoon, kundi ang tiningnan niya ay kung ano yung potensyal ng taong ito na maging bahagi sa ministry ng ating Panginoon. Nang sabihin ni Jesus kay Simon na ikaw ay Pedro, na ang ibig sabihin ay matibay, matatag, buo ang paninindigan, wala pa sa kanya ang mga gayong katangian. Nang tawagin ni Jesus si Simon na Pedro, ang nais naya ni Jesus ay lumabas yung kanyang magagandang katangian upang maging bahagi ng ministry ng ating Panginoon. He treats us according to our possibilities or potential. Pinahalagahan niya tayo hindi lamang sa kung ano ang nagawa natin, kundi kung ano ang maaari mo pa nating magawa. God knows our possibilities. Kung tayo tutugon sa kanyang tawag, malulugod ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, si Pedro ay hindi naman instant na transform. Siya ay prinoseso ng ating Panginoon. Natutunan ni Pedro na maging mahinahon at pagpipigil sa sarili. Si Pedro ay mapusok, katulad ng ating nabanggit, pero nung siya ay tinawag ng Panginoon, nandoon yung kanyang pagbabago. Natutunan ni Pedro ang magpakumbaba. Sa lahat ng mga alagad, si Pedro ang pinakamayabang. Halimbawa, sinabi niya kay Jesus, "Kung iiwan kayo ng mga kasamahan ko after ako'y hindi ko kayo iiwan." Pero alam natin ang kasaysayan, 3 beses ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoon. Natutunan ni Pedro ang magpakumbaba at kailangan laging taglayin ng isang tagasunod ni Jesus. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5b, "Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinusuway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang loob." Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ni Pedro, ang unang alagad ni Jesus na ating tinatalakay sa ating morning devotion. Sa kabila ng kanyang kakulangan,
sa kabila ng kanyang kapintasan ay pinili at tinawag siya ng ating Panginoon upang maging bahagi sa ministry ng Panginoon. So sa bawat isa sa atin, meron din tayong mga kahinaan, meron din tayong kakulangan, ngunit hindi tinitingnan ito ng Panginoon. Ang tinitingnan niya kung paano tayo tumugon, kung paano natin gamitin yung ating mga talento, yung ating mga kakayahan, at makabahagi sa ministry ng ating Panginoon. Nawa, meron tayong natutunan sa ating morning devotion sa umagang ito at pagpalain tayo ng Panginoon sa kabuuan ng araw na ito. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito ng Friday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming tinanggap buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong alagad na si Pedro. Salamat po Panginoon sapagkat tinawag mo kami tulad ni Pedro. Marami rin po kaming mga kapintasan, kakulangan, kahinaan, ngunit hindi mo ito tiningnan. Ang tiningnan mo sa bawat isa sa amin ang aming response sa pagtawag mo sa amin tulad ni Pedro. Kaya tulungan mo kaming makabahagi sa iyong ministry. Ibigay ang aming lakas, ang buhay, ang aming talento, at patuloy na maglingkod sa iyo ng may katapatan. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa umagang ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Bigyan niyo po sila ng kalusugang punong-puno ng kalakasan upang maibigay nila ng 100% ng kanilang buhay sa iyo. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Huwag niyo po kaming pababayaan. I-cover niyo kami ng inyong banal na dugo, lalo tigit yung mga bata, yung mga senior citizen, at ganoon din po yung may mga karamdaman na humihingi ng magandang kalusugan. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, patuloy silang kasama sa aming mga panalangin. Pinagpipray din namin sa iyo ang kabuuan ng araw na ito, ang mga kapatid namin, ang mga kamag-alak namin, ang mga relatives namin na nababahagi na natataga na sishera ng morning devotion na ito. Pagpalain niyo po sila at nawa meron din silang natutunan, meron din silang natanggap sa kanilang pakikinig sa umagang ito. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Samahan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa umagang ito ng Friday. Dahil muli ay nagkasama-sama tayo, nagkadiig tayo at nawa ay patuloy tayong magkita-kita pa sa susunod na edisyon ng Morning Devotion. Patuloy nating maramdaman ang presensya, ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos sa lahat ng ating mga pinag-aaralan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na may apply natin ito sa ating mga buhay upang lahat ng ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!